Pumasok si Ahmad Vaidi sa gitna ng krisis sa Iran at itinuring siyang taong ngayon ang nagdidikta sa direksyon ng rehimen. Sa mga nakaraang oras, ang bagong kumander ng Revolusyonaryong Gwardiya ang tumutok sa mga operasyong militar at nagdesisyon sa mga usapan ng rehimen, itinaboy ang mga moderado mula sentro ng desisyon. Sa ganitong pananaw, dapat maintindihan ang kasong ito ngayong ika-20 ng Abril, 2026. Hindi lang ito panlabas na krisis kasama ang Estados Unidos, kundi pati ang kontrol sa loob ng Iran. Nagkaroon ng malaking pagbabago sa pamumuno sa gitna ng kaguluhan. Si Vaidi at mga malalapit niyang kasamahan ay pansamantalang na kontrol hindi lang ang tugon militar ng Iran, kundi pati posisyon ng rehimen sa negosasyon. Mahalaga ito dahil ipinapakita nitong nawalan ng puwangang diplomasya, lalo na yung muling tumataas ang tensyon sa kipot ng Hormuz. Sa madaling salita, ang grupong nababahala ay hindi na lang naninindigan kundi sila na ang namumuno. Sinong general na ito? Hindi ordinaryo ang pangalang Vaidi. Pinakamakapangyarihang komandante ng rehimen sa ngayon, maliban na lang sa pinakamataas na lider. Noong Marso, iniulat ng Reuters na lalo pang pinatibay ng Revolusyonaryong Gwardiya ang kontrol sa mahahalagang desisyon ukol sa digmaan. At ang bagong pinuno ng puwersa ay si Ahmad Vaidi na laging naroroon sa lahat ng mahahalagang pagpupulong at direktang konektado sa estratehiya ng kaligtasan ng sistemang Islamiko. Hindi lang siya tanyag na general, kundi sentro ng tunay na kapangyarihan sa gitna ng kaguluhan. Kailan naging malinaw ang pagbabagong ito? Sa nakalipas na 48 oras mula Abril 18 hanggang 20 pinatibay na Revolusyonaryong Gwardiya ang kanilang posisyon sa dagat at pinatigil din ang usapan sa negosasyon. Ayon sa Reuters, pumapasok na sa pinakamarupok na yugto ang 2 linggong tigil putukan ng Iran at Estados Unidos na matatapos ngayong linggo habang hindi pa rin kumpirmado ng Tehran ang pagdalo sa mga pag-uusap sa Islamabad. Ibig sabihin, sa oras na dapat lumakas ang diplomasya, yun din ang oras na mas lumawak ang impluensya ng militar. Paano ito ipinatupad? Sa puwersa, sa pananakot, at sa pagtabi sa mga nagsisikap makipagnegosasyon. Sinikap ni Vaidi na isama si Mohamed Bagher Zogadri, isa pang matigas linyang personalidad sa estrukturang panseguridad sa pangkat ng Iran para sa negosasyon upang bantayan at iulat ang anumang palatandaan ng pagiging maluwag ng delegasyon. Pagkatapos, ang Revolusyonaryong Gwardiya na mismo ang nagsimulang magsalita at kumilos bilang pangunahing autoridad sa kontrol sa Hormuz. Madali lang. Nagkawatak-watak ang rehimen at ang mesa ng negosasyon ay naging larangan ng panloob na tunggalian. Kumilos ang paksyong militar para pigilan ang mga solusyong tila masyadong maluwag. Kasabay nito, ang dagat ang naging entablado ng tunggaliang ito. Inanunsyo ng sentral na command ng Estados Unidos na hinarang ng destroyer na USS Pruance ang barkong pangkargang Iranian na Tosca papuntang Bandar Abbas. Ayon sa opisyal na pahayag, ilang ulit nagbigay ng babala sa loob ng 6 na oras. Nang hindi sumunod ang barko, pinawalang kakayahang gumalaw ang barko ng Estados Unidos at nagpadala ng mga sundalong pandagat para kunin ang kontrol. Ano ang nangyari? Dagdag pa niya, malamang nagdadala ang barko ng mga kagamitang may dalawang gamit o materyales na itinuturing ng Washington na pwedeng gamitin sa civilian at militar na layunin. Pinalakas ng insidente sa dagat ang pakiramdam na lumampas na ang krisis sa usapan at naging hayagang pamimilit. Bakit kaya umaksyon si Vahid na yon? Dahil napapalibutan ang rehimen, kadalasan sa ganitong sitwasyon, inaangkin ng Revolusyonaryong Gwardiya ang kapangyarihan. Naibalita ng Reuters noong Marso na pinalaki pa ng puwersa ang papel nito sa pamumuno sa digmaan kahit na wala ng mahahalagang pinuno. Dinisenyo ang estrukturang ito para magpatuloy ang operasyon kahit na inaatake sila. Kapag naramdaman ng sistema ang banta, hindi ito karaniwang nagbubukas ng puwang para sa negosasyon. Sa halip, lalo itong tumitigas, nagsesentralisa ng kapangyarihan at mas mahigpit kumilos. Kaya ang pagangat ni Vahid ay hindi lang simpleng detalye sa likod ng eksena, kundi tugon ng rehimen sa takot mawala ng kontrol. Ano ang epekto nito sa politika? Napaligiran ang diplomasya ng Iran. Patuloy na binibigyang diing ni Pangulong Masoud Pezeshkian ang makatuwiran at diplomatikong solusyon para mabawasan ang tensyon sa pagitan nila at Washington. Gayunpaman, patuloy niyang ipinapakita ang kawalan ng tiwala, inakusahan ng Estados Unidos ng pagtataksil at hindi pa rin kinukumpirma ang paglahok ng Iran sa mga pag-uusap sa Pakistan.
Kapag ang Pangulo ay nagsasalita tungkol sa dialogo habang ang militar ay nagpapakita ng katigasan sa dagat, inuurong ang negosasyon at pinipilit ang mahigpit na paninindigan, malinaw ang senyales, lumipat na ng lugar ang sentro ng desisyon. Matindi pa rin ang pampulitikang harapan, pero ang militar na estruktura ng rehimen ang namumuno. Ramdam na ang epekto nito sa labas ng Iran. Nagkakaroon na yun ng konsentrasyon ng kapangyarihan sa pinakamahigpit na paksyon ng rehimen. Pinamumunuan nito ni Ahmad Vahid na kasama ang mga dating pangalan mula sa lumang gwardiya ng seguridad ng Iran. Sa gitna ng kaguluhan, pinili ng rehimen ang pinakamabigat na kamay. Kinuha ng bagong general ng Iran ang kontrol nang wala nang natitirang karapatan at politika. Nang magulo ang sistema, pinalitan nito ang balanse ng mahigpit na utos, pagbabanta at apoy. Pinalitan ng pamahalaan ang balanse ng mahigpit na utos at pagbabanta, hindi digmaan.